Po ba na 200,000 ang sahod ng daily farmer dyan a month? Mataas po ba ang cost of living sa New Zealand? Hi guys, sasagutin natin yung ibang frequently asked questions sa akin about living here in New Zealand. Just a disclaimer lang po, everything I'm sharing is based on my own personal experience. Kailangan ba daw ng experience sa pag-apply sa New Zealand? Yes, para sa akin, yes, syempre talaga, oo, kailangan yun. Kasi unang-una yan yung hahanapin na employer mo. Kasi bakit kanya i-hire kung wala ka na enough experience, diba? Saka para sa akin, for me, having an experience is an advantage talaga. Syempre, para mas mabilis ka maka-adapt sa trabaho mo, diba? Mahirap bang makahanap ng trabaho dito sa New Zealand? Yes, for me, oo, talaga. Finding a job in New Zealand can be very challenging po talaga, lalo na kung wala kang working rights. Bakit ka mo? Kasi iba mga residente na dito, PR, citizen, hindi pa rin sila ganun kadaling nakakahanap ng trabaho. Case-to-case basis, syempre siguro depende sa skills and expertise mo. Pero ikaw kasi, kung wala kang specific skills sa mga in-demand jobs na hiring dito, for me, very challenging talaga. Babala ka na mag-visit dito, and then dito ka maghanap ng trabaho. Hindi siya ganun kadali. Para sa akin, kahit na meron ka pang milyon-milyon na baon dito, maubos at maubos yan sa taas ng cost of living dito. Kaya pag-isipan nyo muna, hindi lang 10 beses, gawin nyo ng 100 times. Para sure. Mataas po ba ang cost of living sa New Zealand? Tawa na lang. Oo naman, yes. The cost of living here in New Zealand quite high. Actually, in many cases, a big portion of your salary, even half, went to rent. Pero syempre naman po, with proper budgeting and financial planning, manageable pa rin naman po. Malamig ba lagi dyan? Depende po sa lugar at season. Pero may mga buwan na malamig dito, lalo na pag winter. May mga maaraw din na maaraw, di ganun kalamig. Actually, dito nga po bipolar ang weather. I mean, sa isang araw, pwede mo ma-experience yung 4 seasons in one day. Like, maaraw sa umaga, uulan sa hapon, yung ganun. Pabago-bago ang weather. Bipolar nga. Friendly po ba ang mga tao dyan? Yung mga local in general, yes, opo. Very friendly and respectful. Actually, ikaw na nga yung mauumay sa hi mate, good morning mate, gano'n nila. Yung tipong nag-aantay ka lang sa bus stop, tapos kakamustahin ka na, how's your day? Are you good? Mga gano'n. Pero syempre, medyo reserve lang sila sa simula. Pero once you get to know them, yun, they're very warm and approachable. Parang tayo lang din naman yan. Pero syempre, iba, may mga ugali, may mga attitude ng person. Hindi mo rin na lahat. In general, yes, mababait po talaga sila. Totoo po ba na 200,000 ang sahod ng dairy farmer dyan a month? Laki. Well, ako hindi ko siya masasagot kasi hindi naman po ako dairy farmer dito. Siguro ang makakasagot po niyan yung mga dairy farmer na nagtatrabaho po dito. Pero based on my own experience, again, I'm a factory worker here dito po. And hindi ko pa nasasahod yung ganong 200,000 pesos a month kahit na tumagos-tagos na ako sa pader sa mga overtime. Kaya po bang makaipon ng 1 milyon dyan ang ordinaryong factory worker sa New Zealand? Actually guys, nagawan ko na to ng vlog dati. Pero yung vlog na yun, mga vlog lang yun, sarcastic vlog, ganun. Pero siguro syempre depende yan sa profession mo. Case-to-case basis pa rin yan. Profession talaga na malaki ang sahod nila. Mga pang-ordinaryong tao lang. So syempre case-to-case basis yan. Pero for me, again, kaya naman namin ipunin ng 1 milyon sa loob ng 1 taon. Pero datapwat, emerut. Ako magpapadala sa Pilipinas, hindi ko na susuportahan yung loved ones ko. Wala na akong pag-aaralin sa Pilipinas. As in, buhay na buhay ko lang intindihin ko yung mga anak ko. Hayaan ko na lang, gano'n. Char. Siyempre, case-to-case basis yan eh. Siguro makakaipon ka kung paano mo i-spend yung lifestyle mo, kung paano ka mag-ipon, kung paano yung mga priorities mo sa buhay. Kasi ako talaga, may mga sinusuportahan kaming loved ones sa Pilipinas. May mga pinapaaral kami. Siyempre, yung mga anak ko kasama ko nandito. Dami-dami mo isasaalang-alang para maipon mo sa 1 milyon. So, kung may babayaran kang insurance, kung may binabayaran kang mortgage ng bahay, kung may binabayaran kang mga sasakyan. So, yun. It's either mag-OT-OT ka hanggang sa tumagos ka na sa pader or 2, 3 jobs ka para maipon mo sa 1 milyon. Ganon. Kung ordinaryong factory worker ka lang, siguro yan. Pero kung mga professional jobs ka talaga, yan, why not makakaipon sila. Pero for me, again, may ipon, pero yun nga, yung mga circumstances na i-stop ko yung pagpapadala ko sa Pilipinas, yung provide ko sa family ko sa Pinas, mga loved ones ko, pagpapaaral ko, i-stop ko yun. Marami kang isasaalang-alang. Kung gusto mo makaipon ng 1 milyon, diba? Kailangan po ba ng English exam sa pag-apply sa New Zealand? Well, actually, it depends on your visa types and purpose for coming to New Zealand. Like, for example, if your work visa, student, or residency application, yes po, kailangan nyo po ng English exam. Pero kung visitor visa ka lang, hindi na po kailangan. Saan po mas okay magtrabaho? Sa Taiwan, Japan, o sa New Zealand? Saan po mas malaki ang sweldo?
Well, actually, itong tanong na to kasi, dami mo rin kasing isa sa alang-alang sa tanong niya. So, when it comes to quality of life, New Zealand talaga. Kasi dito work-life balance. When it comes naman sa cost of living, mababa talaga ang cost of living ng Taiwan. And yun nga, malapit pa sa Pilipinas. Malaki na rin ang rate nila ngayon. Malaki na rin ang basic ng Taiwan ngayon. So, Japan, okay naman sa Japan. Okay din yung sahod. Pero for me kasi, Japan and Taiwan, hindi kami nakahanap ng pathway doon para madala namin yung family namin. So, dito lang kami sa New Zealand na bigyan ng opportunity para makapag-work and makatira dito kasama yung mga anak namin. So, syempre, overall, for me, grateful talaga and blessed ako to work here in New Zealand po. Pero okay din naman po sa Asia, yung Taiwan and Japan. Talagang okay na okay po talaga magtrabaho dyan. Yun nga lang, wala po talaga kaming pathway for residency. Last one, paano mo napapanatili ang kagandahan? Uy! Feeling. Char, filter lang, Charis. Well, yun nga, may nagtatanong sa akin paano daw nawala yung pimples ko. Alam mo, ano lang, dasal yun, dasal lang. Char, hindi. Nakahanap lang ako ng tamang skincare lang. Yun nga yung Garnier Vitamin C, nahanap ko siya. Tsaka ligas papaya, yun lang. Tapos yun na, hindi naman kasi talaga ako may magpapay ng kung ano-ano. Talagang tinigyawan lang talaga ako pagdating ko sa New Zealand. Hindi ko alam kung bakit. Yun. Basta, tamang skincare lang. So, yun lang guys. Yun lang yung mga frequently asked questions ko. Sana may natutunan kayo. Kaya nabaliw-baliw yung first round. So, yun lang guys. God bless everyone. Bye!